Ang tinitignan ng Diyos, yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo dapat, hindi rin tayo namimili ng mamahalin. Katulad ng Diyos. Amen? The fullness of God's love. Ang fullness, ibig sabihin niyan ay completeness. Sense of completeness. Ibig sabihin, sa pag-ibig ng Diyos, buo. Wala nang kulang. Amen po ba? Amen. Kung tayo sa puso natin may nararamdaman tayong kakulangan, ibig sabihin hindi pa natin nakikita o nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi pa natin natututunan yung dakila niyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon pag-usapan po natin ito. Amen? The love of Christ, the love of God. Amen? Amen. We have to live the love of God. Amen. Efeso chapter 3 verse 16 to 19. Dinadalangin ko sa pamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, kailangan lahat ng ginagawa natin nag-uugat sa pag-ibig. Amen po ba? Pumupunta ka sa church dahil lahat mahal mo ang Diyos. Dahil may pag-ibig ka. Amen? Nagse-cell group ka, nangangaral ka, nagpupuri ka, kumakanta ka, sumasaw ka, nangangaral ka, dapat lahat ay galing sa pag-ibig. Amen? Kasi kung wala po ang pag-ibig, baliwala. Void, wala. Amen? Gusto ng Panginoon lahat ng bagay na ginagawa natin. Bawat araw, sa bawat araw ng ating buhay, lahat yun ay nagmumula sa pag-ibig. Amen? Unang-unang pagising mo sa umaga, sino unang mo makikita? Siyempre yung katabi mo. Di ba? Mahal mo ba yan? Kailangan lahat ng gagawin mo para sa Kanya galing sa pag-ibig. Amen mo ba? Ayan. Gusto ng Panginoon, kung paano siya nagmamahal, ganun din tayo magmamahal sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Dapat yung pundasyon nun, lahat yon galing sa pag-ibig. Kung hindi, ito ay baliwala sa paningin ng Panginoon. Amen. Amen. So dapat sa lahat ng mga ginagawa natin, do it all for the glory of God. Do it all for love. Amen. Ano man ang ginagawa mo, nagpo-post ka sa Facebook, dapat yan ay dahil nagmamahal ka sa kapwa. Amen? Hindi, basta mo lang gagawin, gusto mo lang maging tanyag, hindi eh. Dapat lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ay galing sa puso natin. Amen po ba? Amen? So dapat habang ikaw ay nagsasayaw, nararamdaman mo na pinapupurihan mo ng Diyos dahil alam mo na mahal mo ang Diyos. Habang ikaw ay umaawit at sumasamba na yon sa ating worship night, ito ay damdam mo sa puso mo dahil mahal mo ang Diyos. Na bawat salita na sinasambit ng ating mga labi, ito ay nanggagaling lahat sa ating puso. Kapag dito nanggagaling, wala po. Pag dito nanggagaling, baliwala. Amen? Ang gusto ng Diyos lahat nag-uugat sa pag-ibig. Kaya tignan po natin ano ang ginagawa natin at saan nagmumula yung ating ginagawa. Amen? Gusto ng Diyos lahat ay nagmumula, ito yung pundasyon ay galing sa pag-ibig. Kung gano'n ang gagawin natin, mauunawaan natin kung gaano katayo, kamahal ng ating Diyos. Amen? Hindi natin maaarok yung kalawakan ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Ano na ba kayo sa Pacific Ocean, yung pinakamalaking karagatan sa daigdig? Hindi pa tayo nakalangoy dyan. Dahil wala naman makakalangoy dyan na kahit isang tao. Tama po ba? Ang pag-ibig ng Diyos mas malawak pa po sa Pacific Ocean.
May nakarating ng tao sa Mount Everest, pinakamataas sa mundo. Amen? Mas mataas pa doon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Mas malawak pa. Mataas, malalim, hindi natin kayang unawain. Amen? Pero kung tayo ay gagawa, nagmumula sa pag-ibig, maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen? At hindi natin kayang abutin ng pag-iisip. Bagamat hindi natin kayang abutin ng ating pag-iisip, mararamdaman natin iyon sa buhay natin. Amen? Ang puso natin kapag may kulang, ibig sabihin, nawawala yung pag-ibig ng Diyos. Nawawala mo. Kasi ang puso natin ay kasing laki ng pag-ibig ng Diyos. Walang pwedeng makasapat doon. Hanapin man natin to sa makamundong bagay, sa kayamanan, sa tao. Amen? Hindi yun sasapat. Kaya laging may kulang. Amen po ba? Pero kapag tayo ay may pag-ibig ng Diyos, doon natin mararamdaman na punong-puno na tayo. At ito, pag umapaw ang ating pag-ibig sa ating kapwa, sa ating Diyos, yan ay lalabas sa atin na lang ng puso. Amen? Kaya punuin natin ang ating puso ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Upang maibahagi natin sa lahat ng ating mga kasalamuhan. Amen po ba? Kung may pag-ibig tayo, sabi nga diba ng 1 Corinthians 4:13-4, ang pag-ibig hindi mainggitin, hindi natutuwa sa masama, hindi magagalitin. Amen? So dapat tayo, isipin natin nasaan yung pag-ibig sa atin. Amen? Katulad ng pag-ibig ng Diyos. Simula nung likhain niya ang mundo, gano'n na lang yung pag-ibig niya sa sanlibutan. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Palakpakan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Romans 8:31-32. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya kayang ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Alam niyo, diyan pa lang sa verse na yan, kung ang Diyos panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Amen po ba? Natandaan natin si Jacob, dinadaya ni Laban, di ba? Pero pinagtanggol siya ng Panginoon. Mas pinarami pa yung kanyang mga alaga. Amen po ba? Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay dayain ng kapwa natin kapag nasa atin ang Panginoon. Hindi magagawa ng mga kaaway natin na tayo'y talunin kapag nasa atin ang Diyos. Dumadaan man tayo sa pagsubok, ito ay para ayusin ang ating ugali. Hindi para tayo ay bagsak. Dahil tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Lagi natin tatandaan ang verse ito. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kaya lahat ng bagay pagpasa Diyos natin. Huwag natin pangunahan ng Diyos kapag meron tayong mga nakakaaway. Kung may nagsasalita ng masama laban sa atin, ipagpasa Diyos natin. Dahil ang Diyos ang kalaban nila. Amen? Kung ang sarili niyang anak, di niya pinagkait, binigay sa atin, what more yung maliliit na bagay? Yung bugtong niyang anak, napakahalaga na sa kanya. Kaisa-isa yun, pero ibinigay niya para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Huwag natin pong sayangin yung pag-ibig ng Diyos. Napakadakila ng kanyang pag-ibig. Amen? Romans 8:35-37-39. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niyang nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap.
Ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala kang trabaho ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi yan ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig niya. Bagos yan pa ang magpapalapit sa iyo sa Diyos. Tama po ba? Kaya magpasalamat tayo sa mga pagsubok, sa mga paghihirap. Amen? Magkaroon man tayo ng mga maraming pag-uusig, magkaroon man tayo ng maraming problema, mas makikita natin ang kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Kaya lagi lang tayo manalangin, lagi tayong magdasal, lagi natin kausapin ng Diyos. Dahil ang Diyos lagi nakikinig. Lagi natin isipin, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano man ang daanan natin, kasama natin ang Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Colossians 1:19-20, For God, in all His fullness, was pleased to live in Christ. And through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inaalay sa krus. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Lagi lang natin tatandaan, dati hiwalay tayo sa Diyos bilang mga hentil. Pero ngayon tayo na ay mga bayan ng Diyos. Dahil yan, sa sakripisyo ng Panginoon Hesus sa krus. Kaya huwag nating hayaan na mawalan natin ng halaga ang sakripisyo ng Panginoon. Binili tayo ng Kanyang banal na dugo. Very precious blood of Jesus. Kaya huwag natin sayangin ang bawat patak ng dugo ng Panginoon na ibinigay niya para sa bawat isa sa ating lahat. Paglingkod natin yung buhay natin sa Kanya. Gusto ng Panginoon marami ang maligtas. Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Huwag nating hayaan na matulog lang sa atin ang salita niya. Kailangan lumawak ito. Kailangan masabi natin ito sa ibang tao. Kung gaano rin sila kamahal ng Diyos. Hindi lang tayo ang mahal ng Diyos. Lahat, buong sanlibutan ay minamahal ng Diyos. Gaano man ang mga kasalanan na nangyari sa buhay natin, sa kasalanan din ng buong mundo, patuloy ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. At hindi yun nagwawagas hanggang sa kabilang daigdig, hanggang sa kabilang buhay na atin. Kaya hanggang kabilang buhay, ipaglingkod natin sa Panginoon. Ngayon pa lang po, mag-aral na tayo ng true worship dahil doon, puro worship lang ang gagawin natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, ilaan natin yung buhay natin. Yung puso natin, unang-una sa lahat, ilaan natin sa Panginoon. Bago tayo makapaglingkod ng totoo at tama, gawin natin yung puso natin, punuin natin ng pagmamahal ng ating Diyos. Marami pong salamat sa Panginoon. Glory to God.